Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 6, 2026, Tuesday. Lumabas na ang isang low pressure sa may timog kanluran ng Palawan. Ito ang humihila sa amihan at shear line at meron pang isang manggagaling sa silangan na mas mataas ang chance ma-develop bilang isang bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, tatlong sistema pa rin ang umiiral sa bansa, ang shear line na umaabot sa silangang bahagi ng Southern Luzon at patuloy na dumadaan sa Bicol at ilang bahagi ng Visayas. Pangalawa ang northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. At pangatlo, ang easterlies na nagpapadala ng mahalumigmig at mainit na hangin papasok sa natitirang bahagi ng bansa dahil sa salubungan ng hangin nagkakaroon ng kumpol ng makakapal na ulap at paulit-ulit na buhos na may halong thunderstorm lalo na kapag nagtugma ang daloy ng amihan at ang linya ng shear line sa mga pulo ng bulubundukin na nakaharap sa Pacific. Simulan natin sa mga lugar na direktang dinadaanan ng shear line. Sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated thunderstorm. Kapag umaga, karaniwan ng tuloy-tuloy na mahinang ulan na sisingitan ng bahagyang pagliliwanag, pero pagdating ng hapon hanggang gabi, kumakapal muli ang ulap na nagdudulot ng mas malalakas na buhos ng ulan. Meron din epekto ang trough ng low pressure area sa kanlurang Mindanao at Palawan. Sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Palawan, aasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm dulot ng trough ng isang low pressure area. Ang pattern dito ay dalawang bugsos sa maghapon. Una, bandang tanghali hanggang hapon kapag umarangkada ang sea breeze at ikalawa, sa gabi kapag lumakas ang low-level convergence. Sa Zamboanga del Sur at Zamboanga de Sibugay, may mga biglaang ulap-ulan na maikli ang tagal pero may potensyal na magdala ng malakas na buhos. Sa Basilan at Tawi-Tawi, mabilis ang pagsulpot at pagkawala ng mga pag-ulan dahil sa inter-island channeling. Kaya hindi pantay pero madalas ang buhos. Sa Palawan, lalo na sa hilaga at gitna, sabay ang impluensya ng trough at ng shear line kaya may mga wave ng ulan sa maghapon na pinaghihiwalay ng maikling pagliliwanag. Sa natitirang bahagi ng Visayas na walang direktang tama ng shear line, nangingibabaw dito ang easterlies. Ang resulta ay maulap hanggang maaliwalas na langit na sinusundan ng mga hapon at gabing thunderstorm. Sa eastern Visayas, mas maaga ang pagbuo ng makakapal na ulap dahil nakaharap sa Pacific. Sa Western Visayas, mas malaki ang chance ng thunderstorm outflow bandang gabi dahil sa init at halumigmig na naiipon sa araw. Umiiral ang kalat-kalat na ulan sa loob ng ilang oras at pwedeng maulit 2 hanggang 3 beses depende sa lakas ng easterly surge. Para sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora, umiiral ang amihan type na ulan. Asahan ang maulap na langit na may magaang hanggang katamtamang pag-ulan dahil sa bulubundukin, may mga lugar na mas mahaba ang damp conditions lalo na sa silangang gulod ng Sierra Madre. Ang ganitong uri ng ulan ay hindi kasing lakas ng thunderstorm ngunit kayang magtagal ng maraming oras lalo na mula madaling araw hanggang umaga. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, na direktang saklaw ng amihan, partly cloudy hanggang cloudy ang kalangitan na may pasulpot-sulpot na magaang ambon. Hindi inaasahan magiging malalim ang convection dito dahil kulang ang surface heating. Pero maaari pa rin ang pira-pirasong mahihinang buhos kapag dumaan ang low cloud deck ng amihan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ang lagay ng panahon ay partly cloudy hanggang cloudy na may mga isolated na rain showers o thunderstorm na pinapagana ng easterlies. Ang peak ng pag-ulan ay karaniwang hapon hanggang gabi lalo na sa mga lugar na may malinaw na sea breeze valley, breeze cycle at sa mga kapatagang napapalibutan ng bundok. Sa lagay ng hangin at karagatan sa buong Luzon at sa silangang seksyon ng Visayas at Mindanao, katamtaman hanggang malakas ang hangin mula northeast hanggang north. Dahil dito, inaasahan ng moderate hanggang rough na dagat na may taas na alon mula 1.8 hanggang 3.5 meters. Pinakamagaspang sa mga baybaying diretsong nakaharap sa Pacific at sa mga kipot na nagpapabilis ng ihip. Sa nalalabing bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula northeast hanggang north at ang alon ay slight hanggang moderate. Nasa pagitan ng 0.6 hanggang 2.1 meters. Ngunit tandaan na maaaring panandalian tumaas ang wind waves kapag may thunderstorm outflow lalo na sa gabi. Para sa heavy rainfall outlook na kaugnay ng shear line ngayong araw, nakatuon ng inaasahang 50 hanggang 100 millimeters sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Mas mataas ang posibleng totals sa matataas at bulubunduking bahagi dahil sa orographic lift at pwedeng madoble
ang lokal na accumulation kung babagal ang galaw ng convergence band sa isang lugar. Dahil paulit-ulit ang daloy sa linya ng shear, posible ang dalawang peak ng buhos sa isang araw, bandang late morning at isa pa late afternoon hanggang gabi. Depende sa tibay ng northeast flow at sa init na naipon sa baybayin. Update naman tayo sa latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa. Para sa week 1 mula January 5 hanggang January 11, may nakikitang isang TCLV o low pressure area sa paligid ng southern Palawan na may mababang posibilidad na maging tropical cyclone. Ang posisyon nito ay sapat para makaapekto sa malawakang pattern ng hangin kahit hindi ito mismo dadaan sa kalupaan. Ang pangunahing epekto nito ay ang paghila at pag-align ng amihan at shear line, kaya mas nagiging organisado ang mga ulap-ulan sa Visayas, Palawan at mga karatig na dagat. Sa madaling sabi, bagamat mababa ang chance nitong maging ganap na bagyo, may malinaw itong papel sa pag-reconfigure ng mga kaulapan at ulan sa katimugang bahagi ng bansa. Pagpasok ng week 2 mula January 12 hanggang January 18, 2026, inaasahan ng mga modelo ang pag-usbong ng dalawang TCLV sa loob ng PMD na pareho ring may mababang posibilidad ng pag-develop bilang tropical cyclone. Una ang TCLV-2 na posibleng mabuo sa southern boundaries ng PAR at TICAD. Pangalawa ang TCLV-3 na manggagaling sa kanluran. Magkakaiba ang kanilang galaw ngunit ang karaniwang tema ay hindi ang direktang pagtama sa kalupaan kundi ang pag-igting ng malawakang sirkulasyon na sumasalo sa amihan at nagpapapirme sa shear line sa mga lokasyong madalas ulanin. Kung titingnan natin ang simulation sa GFS, ang low pressure na nakikita sa Timog Kanluran ay nagsisilbing anchor na humihila sa northeast flow at sa moisture ribbon ng shear line. Sa unang yugto, kikilos ito patimog Kanluran, mananatiling malayo sa kalupaan at unti-unting hihina. Habang nangyayari ito, tumitibay ang tuloy-tuloy na daloy ng amihan sa hilagang dagat at inuupahan ng shear line ang mga baybaying nakaharap sa Pacific. Sa long range forecast, gamit ang Google DeepMind, nakikita na mas mataas ang potensyal na maging bagyo ng pangatlong low pressure. Mas malayo ang pinanggagalingan sa Pacific, mas malawak ang puwang na pwedeng paglaruan ng track. Sa kasalukuyang projection, inaasahan ang kilos nito pahilagang kanluran sa simula. Sa lagay na ito, malawak ang uncertainty cone, may track family na dadaan sa eastern board ng bansa at may track family na umiikot pahilaga at nagre-recurve bago pa man lumapit. Wala pang konsensus kung landfall o recurvature at logical yon dahil maaga pa ang signal sa long range forecast. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi po tayong mag-ingat.